Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag galing siya sa parking at umabante na siya, nakakarinig siya ng ingay. Yung ganitong ingay mga boss, pag aabante ka, krrrr, parang gaganon muna siya. O kaya tak, may bibitaw na ganon. Kaya ang ginawa ko dito mga boss, bago ko sinimulan yung trabaho, ni-road test ko muna. Chinek ko muna itong handbrake niya kung mayroong problema dito sa kable. Tinaas baba ko yan. Napansin ko yung handbrake niya mga boss, okay naman yung taas niya at yung kable, maganda naman yung laro. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, binaba ko na itong handbrake tsaka ako ngayon pinaandar na itong sasakyan. Yun nga, nakarinig ako ng ingay pag abante ko dito sa likurang gulong. Kaya ito na mga boss, kung makikita nyo, kinakalas ko na itong brake drum niya. Isa ang napansin ko, mahirap tanggalin itong brake drum, parang kapit itong brake shoe. Pero napansin nyo, bigla rin lumuwag itong brake drum nung binunot ko. Ilapit ko itong camera mga boss, ang napansin ko kasi dito sa brake shoe, parang sunog siya. Kaya ang gawin ko dyan mga boss, kalasin ko itong return spring ng brake shoe. Ayan mga boss, gumamit lang kayo dyan ng manipis na flat screw. Tapos sikwatin nyo itong return spring para bumitaw siya dito sa brake shoe. Ito na mga boss, natanggal ko na itong return spring kung makikita nyo. Kaya lang dahil sa lakas ng ulan, nabasa na itong mga gamit ko kaya iayos ko muna yan. Pero tuloy pa rin ang trabaho. Dahil sa natanggal ko na yung malaking return spring dito sa brake shoe, meron pang isang return spring yan mga boss, yung tinuro ng daliri ko. Nakakalapit dyan sa brake shoe na yan, tapos dito nakarugtong sa isa pang brake shoe. Sa pagtanggal ng return spring dyan mga boss, gumamit ka ng flat screw. Itulak mo lang yan mga boss dahil manipis lang naman yan. O diba, tanggal na siya. Tapos dito naman sa pagtanggal ng brake shoe, gumamit ka naman ng plier, ipitin mo itong hold-on cap niya, tsaka mo ngayon idiin. Pwedeng pihitin mo yung hold-on cap para bumitaw siya sa pagkakalak dito sa hold-on pin. Pwede rin yung hold-on pin ang ikutin mo para bumitaw siya dito sa pagkakalak sa hold-on cap naman. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong hold-on pin sa pagkakalak dito sa hold-on cap. Kaya pwede mo na ngayon matanggal itong brake shoe. Lipat naman ako dito sa kabilang side ng brake shoe. Meron din dyan hold-on cap, hold-on pin, tsaka hold-on spring. Gamit yung plier mo, ipitin mo ulit itong hold-on cap, tsaka mo siya idiin. Tapos pihitin mo yung hold-on pin para bumitaw siya sa pagkakalak dito sa hold-on cap. Ayan mga boss, tanggal ko na ulit itong naglalak dito sa brake shoe. Ipakita ko lang sa inyo itong hold-on pin. Ayan siya mga boss. Tapos ito naman yung hold-on cap. Tsaka nyo ngayon siya gagamitan ng plier. Ayan mga boss, ayan, ipitin nyo ng plier yan. Tsaka nyo itutulak yan, ididiin nyo siya. Para mas maintindihan nyo mga boss, i-demo ko sa inyo. Ito yung hold-on cap, hold-on spring at saka hold-on pin. Ayan yung hold-on cap sa ibabaw. Gagamit ka ng plier. Ipitin mo yan. Pagkaipit mo, itulak mo pababa itong hold-on cap. Ayan. Tsaka mo ngayon, pihitin itong hold-on cap. Pwede yun. Pwede rin itong hold-on pin. Siya rin yung pipihitin mo. Ayan mga boss, tingnan mo yung hold-on pin. O, diba? Natanggal ko siya sa pagkakalak. Dahil sa wala nang naglalak dito sa brake shoe, pwede mo na ngayon tanggalin dahan-dahan yan mga boss. Kung makikita nyo, ayan yung brake shoe kasama yung adjuster niya. At dito yan nakarugtong mga boss, may maliit na return spring sa baba. Ayan, nakarugtong na ganyan yan dun sa isa pang brake shoe. At ito naman mga boss, hinawakan ko, ayan yung adjuster. May karugtong yan mga boss nandito sa kabilang brake shoe. Tanggalin ko na rin itong isang brake shoe niya mga boss. Kung makikita nyo, dito sa brake shoe mga boss, ayan yung karugtong nitong brake adjuster. Ayan o, nakatusok dyan mga boss yung brake adjuster mo. Para pag nag-adjust ka, balancing bubuka itong dalawang brake shoe mo. Tapos dito naman ako sa parking lever niya, kung makikita nyo, yung hawak ng daliri ko, yan yung handbrake cable. Itutulak nyo lang yan mga boss, kita nyo, gamit yung daliri ko. Pag matigas mga boss, pwede nyo gamitan yan ng plier. Ayan o, makita nyo, diba? Itinulak ko lang yung kable para lumusot siya dito sa butas na mas malaki ng parking lever. Ayan mga boss, natanggal ko na itong handbrake cable niya. Dito na ngayon tayo sa problema. Pansinin nyo ngayon itong parking lever niya na nakakabit dito sa brake shoe. Matigas siya pag ginagalaw ko mga boss, makapit itong parking lever dito sa brake shoe. Ayan o, tingnan nyo, tinuturo ng daliri ko. Dapat yung pag binitawan ko yung kusayang bababa itong parking lever. Ganito yan mga boss, hinila mo yung handbrake mo. Pag ibinaba mo yung handbrake mo, dapat itong parking lever, kusa siyang bababa para itong brake shoe, bibitaw siya dito sa brake drum. Sa nakita ko mga boss, nakarelease ka na dito sa handbrake mo, pero itong parking lever mo, nakaangat pa rin. Kaya pag aabante ka, dahil hindi totally, hindi bumitaw itong brake shoe dito sa drum brake mo, makakarinig ka talaga ng ingay. Gaya ng ganito, tak, o kaya, krag. Kasi nga, sumasabit pa yung brake shoe, medyo nakakabit pa siya ng kaunti. Nakita niyo naman bago ko sinimulan yung trabaho, chinek ko muna itong kable ng handbrake niya. At dahil sa okay naman at para sigurado, binuksan ko na itong preno sa likuran para ma-check ko yung wheel cylinder, yung brake shoe at itong parking lever niya. At ayun na ngayon nakita nating problema, yung parking lever niya dito sa brake shoe. Humigpit siya dahil nga sa kinalawang. Pati nga yung brake shoe mga boss, kung makikita nyo, di ba, kinakalawang na rin. Kaya nagsuggest ako kay customer na palitan ko na lang ito ng brake shoe. Pati yung brake pad nito mga boss, pinapalitan na rin sa akin ng customer dahil nang sinilip ko, manipis na rin.
So para naging maayos naman kausap si customer dahil nga sa pini-PMS ko naman itong sasakyan niya. At dahil sa nakabili na ng bagong brake shoe, ito na mga boss, tatanggalin ko na itong C-clip na naglalak dito sa parking lever at brake shoe. Sa pagtanggal naman nitong C-clip mga boss na naglalak nga dito sa brake shoe at parking lever, gamit ka lang dyan ng flat screw, itulak mo lang itong C-clip para bumitaw siya sa pagkakalak. Ayan mga boss, kung makita nyo, natanggal ko na itong C-clip. Tapos itong brake shoe at itong parking lever niya, kung makikita nyo, kinalawang grabe yung kapit ng kalawang dyan. Kaya pala itong brake shoe kumintab na dahil nga sa lagi siyang nakadikit dito sa brake drum. At dahil sa nakabili na ng bagong brake shoe mga boss, ito na siya ngayon. Ibaba ko na itong lumang brake shoe at kunin ko na itong parking lever. Sa pagkabit naman itong parking lever dito sa brake shoe mga boss, nakita nyo naman, di ba, may nakaabang na talaga na pagkakabitan nitong parking lever, kaya hindi ka naman dyan mahihirapan. Tapos ilagay mo na itong C-clip, yan yung maglalak dito sa parking lever mo para hindi siya bumitaw dito sa brake shoe. Pag nailagay nyo na itong C-clip, nakita nyo naman, di ba, yung magkabilang dulo niyan, inipit ko ng plier para humigpit siya. O ayan na mga boss, nakita nyo itong parking lever, dapat ganyan, naglalaro siya, hindi yung mahigpit. Kasi mga boss, pag itong parking lever mo, hindi siya naglalaro dito sa brake shoe. Yung bang mahigpit siya katulad kanina yung nakita nyo, isa na sa magiging problema mo pag nirelease mo yung handbrake. Tapos aabante ka na, makakarinig ka bigla ng ingay na parang may bumitaw dito sa likuran ng sasakyan mo. Mga na-encounter kong tunog dyan mga boss, pag itong parking lever mo masikip siya dito sa brake shoe, minsan naabante ka, grrrr, gaganon dyan, o kaya tak, gaganon. At meron pa akong video dyan mga boss, sabi ng customer low power daw yung sasakyan niya or pigil daw tumakbo. Yun naman pala, yung parking lever niya may problema. Kaya pag tumatakbo siya, medyo nakapreno yung sasakyan niya, pipigil nga yung hatak. Ilagay ko na itong brake shoe mga boss, kung makikita nyo, tinulak ko yung spring ng handbrake cable para ma-shoot ko sa butas ng parking lever itong kable. Ayan mga boss, kung makita nyo, nailagay ko na itong kable ng handbrake dito sa parking lever. Pag okay na, iposition mo na itong brake shoe. Dapat nakaguide itong brake shoe dito sa anchor niya sa baba. At pag nailapat mo nang maayos itong brake shoe, pwede mo na ngayon ilagay itong hold on pin. Ayan mga boss, yung pinakita ko. Itusok mo yan dito sa backplate. Tapos yung dulo niyan lalabas dito sa brake shoe. Tsaka mo ngayon ilagay itong hold on spring. Tapos itong hold on cap. Gamit ka ngayon ng plier, ipitin mo itong hold on cap. Tsaka mo ngayon siya idiin. Pag diniin mo, pihitin mo yung hold on pin dito sa backplate para mag-lock siya dito sa hold on cap. Tapos ito naman brake adjuster, kalasin nyo yan. Pahiran nyo ng grasa yung thread nya. Ayan na mga boss, diba napahiran ko ng grasa, tsaka nyo ngayon siya ulit pagduktungin. Siyempre naman mga boss, lilinisan nyo yung brake adjuster bago nyo lagyan ng grasa yan. Hindi ko man naipakita sa inyo na nilinisan ko yan or pinunasan ko yan. Automatic yan mga boss, pag brake adjuster, dapat kalasin nyo siya tapos pahiran nyo ng grasa yung pinaka-thread nya. Kung magpapalit kayo ng brake shoe o kaya naman stock up, gawin nyo yun. Pero kung lilinisan nyo lang naman itong preno tapos mag-a-adjust kayo kahit hindi na, ilagay ko na nga itong adjuster lever mga boss dito sa brake shoe. Yan tinuro ng daliri ko mga boss dyan sa brake adjuster. Dyan nyo itatapat yung adjuster lever. Pag naipasok nyo na itong brake adjuster nyo dito sa brake shoe, ilapit ko itong camera mga boss na dapat itong brake adjuster mo pantay siya, naka-level. Ganyan kung makita nyo, di ba nakapahiga siya tapos pantay. Para pag inilagay mo na yung pangalawang brake shoe, nakatapat yung brake adjuster sa gatla nitong brake shoe. At bago mo ilagay itong isa pang brake shoe mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na yung return spring niyan. Tapos ikabit mo na yan dito sa isa pang brake shoe niya, itong return spring. Pag okay na, ilagay mo na ngayon itong brake shoe mo dito sa wheel cylinder. Itapat mo yan dito mismo sa piston niya. Pero huwag kayong makalimot mga boss, gaya ng nangyari sa akin, yung brake adjuster hindi ko na itapat yan dito sa brake shoe. Kaya ang gawin nyo lang naman dyan, iangat nyo lang naman itong brake shoe. Ganun lang naman siya kasimple. Pag pumasok na sa gatla ng brake shoe itong brake adjuster, mas maganda mga boss, siguraduhin nyo kung lumapat ba ng maayos yung brake adjuster dito sa brake shoe. Pag okay naman, pwede mo na ngayon ilagay yung maliit na return spring dito sa baba ng brake shoe. Ayan mga boss, ikalawit mo yung return spring yan dito sa brake shoe, tapos iduduktong mo yan dito sa isa pang brake shoe. Ayan mga boss, kung makita nyo, nailagay ko na itong return spring dito sa magkabilang dulo ng dalawang brake shoe. Tapos gumamit ako ng flat screw para mailagay ko sa guide dito sa anchor niya itong brake shoe mga boss. Importante kasi yan mga boss na itong brake shoe mo naka-guide yan dito sa anchor sa baba. Ayan mga boss, nilapit ko. Nakita nyo diba, nakapasok itong brake shoe dito sa anchor niya. Ayan, kitang-kita nyo naman. Tapos yung return spring yan, kung makikita nyo, pasok siya dito sa pagkakakalawit mo dito sa brake shoe.
Sana lang mga boss itong tinuturo ko sa inyo, tinatandaan nyo naman para kahit papano nakatulong ako sa inyo. Dahil sa okay na yan, dito naman tayo ngayon sa hold on pin. Itusok nyo yan dito sa backplate nya, tatagos yan dito sa brake shoe. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong hold on spring nya, isunod mo sa ilalagay itong hold on cap, tsaka ka ngayon gumamit ng plier. Ipitin mo itong hold on cap, tapos idiin mo siya. Pwedeng pihitin mo pakaliwa or pakanan para mag-lock dito sa hold on pin, o kaya naman yung hold on pin mismo ang ikutin mo para mag-lock siya dito sa hold on cap. At pag okay na, huwag mong kalimutang i-check syempre. Tapos ito naman brake shoe, iayos mo yung pagkakabilog niya. Dahil sa ang isusunod ko namang ilalagay dyan, itong malaking return spring niya mga boss. Ayan na yung pangatlong return spring na tinanggal ko dito sa brake shoe. Gagamit ka dyan ng manipis na flat screw mga boss. Ang problema, wala yung pangsikwat ko, kaya medyo mahirapan ako dyan. Kaya gumamit ako ng long nose mga boss para maitulak ko dito sa butas niya itong return spring. Ganun lang naman kasimple yon pag wala kayong manipis na flat screw. At pag naikalawit nyo na itong return spring, pwede mo na ngayon ilagay itong brake drum. Siyempre naman mga boss, dapat malinis itong brake drum pag inilagay mo na yan dito sa brake shoe mo. At dahil sa maluwag itong brake drum ng tinesting ko, gagamit ako ngayon dyan ng flat screw para makapag-adjust ako dito sa brake adjuster nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, a-adjust ko na yan, sisikwatin ko itong adjuster paangat. Siya nga pala mga boss, both side yung brake shoe dito sa likuran, parehas ko yung pinalitan. Dahil same procedure lang naman ang pagtanggal or paggawa, kaya hindi ko na pinakita sa video. Basta lagi nyo lang tatandaan, pag nag-adjust kayo ng preno, importante na balanse yung pagkaka-adjust nyo. Hindi pwede na doon sa kabilang side mahigpit ang ikot ng brake drum, tapos dito naman maluwag. Dapat mga boss, kapag dito maluwag yung inikot yung brake drum, sa kabilang side maluwag nyo rin siyang pipihitin. Ayun ang ibig kong sabihin na balanse yung pagkaka-adjust nyo ng preno. At dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na itong gulong. At maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. O i-check ko na itong handbrake niya mga boss kung okay na ba yung pagkaka-adjust ko ng preno. Na dapat pag hinila ko itong handbrake niya, hindi siya masyadong mababa. Dapat yung tama lang. Ayun, ganyang kataas mga boss. Kasi ibang nakita kong pag-adjust talagang antigas ng handbrake pag hinila mo eh. Dapat pag hinila nyo yung handbrake nyo, friendly. Maraming salamat.